God has the control of everything. Ang Diyos, kontrolado niya lahat. Pati yung pagpatak ng ulan. Alam niyo po, mapalad tayo dahil sa lugar natin hindi umuulan ng yelo. Mas lalong mahirap po sa atin kung lugar natin ay umulan ng yelo. Dahil babagsak lahat yung mga bubong natin. Dahil yung mga bubong natin ay nakadesenyo para lamang po sa mga tag-araw, para pag-iwas sa mga ulan. Pero, mapalad po tayo. Alam niyo po, yung dalawang klase lang ng klima meron tayo. Tag-ulan at tag-araw. Ayan. Ngayon, tulad ng nasabi po natin, kontrolado lahat ng Diyos. Kahit ang panahon, kahit ang klima. Kontrolado ng Diyos yan. Alam niyo po ba, kapag kinanaw na ng Diyos, yung kinanaw ng Diyos yung dagat, alam niyo ba magiging resulta? Tidal wave. Bakit nagkakaroon ng tidal wave? Minsan kapag ang Panginoon ay bumuntong hininga, nagre-release siya ng tornado, yung tsunami. Kamakailan, nakita rin tayo sa Facebook o sa social media na mayroong lugar na talagang dinaanan na ng matinding tsunami o ng tornado. Talagang ang lakas. Lahat ng mga bubong, kahit matitibay, talagang tinutuklap. Paano kapag ang Panginoon ay nagsalita? Kinasindakan niya ang Panginoon pag nagsasalita during the time of Moses. Alam niyo po, pag nagsalita ang Panginoon dati, kulog at kidlat. Dumadagundong na kulog at kidlat pag nagsalita ang Diyos. Why? Dahil mas malalaki pa mas malaki pa ang Diyos kaysa sa mga ito. Dahil ang Diyos natin has the control of everything. Tulad ng nasabi po natin kanina, nilagyan po natin ng title ang ating message, that the message of God through the rain. Ano ba ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ulan? Sabi natin kanina, di ba, inuutusan niya ang yelo at ang ulan na pumatak sa lupa upang tayo raw ay makapagpahinga at makapagbulay-bulay. Kasi po tayong lahat, alam niyo po, lahat tayo, bata man o matanda, may ipin o wala, talagang abalang-abala sa kanilang pinagkakaabalan. To the point na ayaw maabala, ayaw maistorbo. Abalang-abala ang mga tao. To the point na kahit na para sa Panginoon na lang, na oras o minuto na ipagkakait pa natin. Kaya sabi, He allowed the rain and the snow to fall down on the earth para tayong lahat ay makapagbulay-bulay. At anong bulay-bulay? Makipag-usap sa Diyos. Bagyan natin ng time ang Panginoon sa mga sandaling yun. Nabigyan po ba natin ng panahon ang Lord sa mga isang linggong nakalipas na nag-uulan? Sabi mo ba? Sabi rito, no? That our topic is meditation. Sabi niya, meditation. At ano ba may i-meditate natin? Sabi po rito, meditate God's Word and will go deeper understanding about the nature of God and the mind of God. Ang gusto ng Diyos talaga, makapag-niig tayo, magbulay-bulay tayo. Ano ba ang kalikasan ng Diyos sa buhay natin? Sabi natin kanina, talagang hindi natin kayang i-contain sa isang lalagyan ang Diyos. Kasi walang hanggan siya. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? Di ba? All-powerful. Ano ba ang ginawa niya during the time na tingnan doon, nababasa natin lagi sa panahon pa ng mga nila Moses. Alam niyo po ba, kahit yung mga hindi mananampalataya during the time of Moses, nabalitaan at nakita rin nila kung paano nahati ang dagat at ang pinaghatian, tuyot na lupa na pwedeng lakaran ng mga tao. Sinong makakagawa noon? Ang Diyos lamang. Biro mo, hinati niya, sandali lang, tapos natuyo agad. Tapos makikita mo, kung talaga makikita mo yung mga isda, naglalango yan sa pinaghatian, sa pagitan, nandun ka. Di ba? Isang malaking kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ano pa ang mga nakita natin?
kung bakit tayo naririto. Bakit tayo nakikinig ng kanyang salita. Bakit? Isa po itong kapahayagan din ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ano pa ang ating, sabi po sa awit, Kabanata 145, talata 5, sabi niya, pagbubulay-bulayan ko ang inyong kadakilaan at kapangyarihan at ang inyong kahangahangang gawa. Alam niyo po, kahit hindi mananampalataya, umahanga sa gawa ng Diyos eh. Pero nagtataka lang ako, nakikita naman nila. Alam naman nila ang totoo. Alam naman nila kung paano ibinangi ng Diyos ang Israel. Pero ba't maraming mga bansa pa rin ang sumasampalataya sa kanilang mga Diyos? Bakit po? Ang nakikita ko po kasi dyan, tradisyon. Tradisyon po kasi sabi, sinimulan na ng magulang ko to, ipagpapatuloy ko na rin to. Paano? Kung yung sinimulan ng magulang mo ay hindi nasasalig sa katotohanan at katwiran, di yung magiging anak mo at magiging anak ng mga anak mo, magpapatuloy pa rin sa hindi matuwid at maayos at ayon sa kalooban ng Diyos na pagtuturo. Diba? Tradisyon. Nakagawian na nila yun eh. Nakagawian na namin to. Ito na yung nakamulatan ko. Dito na ako mamamatay. Kasi ganun din po yung kapahayakan. Ganun ko nung panahon yun. Pero, hindi inalaw ng Diyos na manatiling ganun ang aking pananampalataya. Dahil pinakita sa akin ng Diyos yung kanyang katotohanan. Sabi niya, akong daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi kayo makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, kinakailangan para makalapit tayo sa Diyos, si Jesus, lapitan natin. And that is the power of God to us. Ganon. At ano raw po ang ating pagbubulay-bulayan? The mind of God. Alam ba natin kaisipan ng Diyos? Hindi. Pero, bakit natin pagbubulay-bulayan? Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 10, sabi po, these are the things God has revealed to us by the Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Sabi, walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos, kundi ang kanyang Espiritu. Amen po ba? May tao po ba dito? Walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos, maliban sa kanyang Espiritu. At ang Espiritong ito ang nagpapahayag sa atin upang ipaalam sa atin kung ano ang iniisip ng Diyos para sa atin. Bakit po? Lahat ng nakipagkaisa tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, pinagkalooban ng tatak ng pagiging Kristiyano. At alam niyo po kung ano yun? Yung Holy Spirit within us. Ipinapahayag ng Santong Espiritu ito sa atin kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sa atin. Ganun po. Kaya alam niyo po, napaka-privilege po natin, napaka-mapalad po natin dahil ganun tayo kinalingan ng Diyos. Sino ba ang makakasukat ng nilalaman o yung lalim ng kaisipan ng Diyos? Sabi nga sa kanta, who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Yun po ang Diyos. Sino ang makasusukat ng kanyang kaisipan, ng kanyang kaalaman? But the thing is, it can reveal to us by the Holy Spirit. Na kaya nga po sa atin, kaya nga yung unang law, spiritual law sa atin, do not grieve the Holy Spirit of God. Paano ba natin nabibigyan ng pighati ang Holy Spirit? Once na hindi na natin sinunod ang kalooban ng Diyos. So, dito po, no? Meditation is more of thinking. Lagi yung mas malalim na pag-iisip. More of listening, but less of talking. Ganun ang meditation. Alam niyo po ba nang ginagawa nating pakikinig ngayon is a kind of meditation? Amen po ba? Meditation. Yung naririnig ninyo na ipinapahayag ng mensahe
dumadaan sa inyong isipan at ito'y pinagbubulay-bulayan. Ito po ay isang kind of meditation. Sabi niya, when we approach God with a listening ear and an open heart, we become clay in His hand. So He can shape us into who we are meant to be. So sabi po, no, sorry po, nakalimutan ko yung mga bata pala yung pagpipray. Pwede ba tawagin ko yung mga bata pala? Meron pa ba tayong mga children? Okay, so sorry, hindi ko na naalala. Tuloy ko na lang. Okay, so ganito. Tulad ng nasabi natin kanina, when we approach God with a listening ear and an open heart, we became clay in His hands so He can shape us into who we are meant to be. Para daw tayong luwad na hinuhubog ng Diyos kung anong gusto niya. Kung gusto niya maging isang mamahaling sisidlan, magagawa niya. Tayo yung kapag when we meditate, when we listen, when we think what the Word of God na narinig natin, para tayong luwad na inuhubog ng Diyos according to His, kung anong gusto niya na mangyari sa atin. Alam niyo po, last Sundays ago, marami po tayong narinig patungkol sa mga about how they present the meditation, no? Sabi po narinig natin that meditation is more on thinking talaga. Totoo po yun. And at the same time, meditation is the key. Susi for to determine the will of God. The key to live like Christ. And the key to be in a successful living. And at the same time, meditation is focus. Tama po lahat yan. Kasi yan po ang nakapaloob sa meditation. But allow me, on this message, to share to you what is meditation. Alam niyo po yung talaga. Yung salitang talaga. Uy, ang ganda mo ngayon, talaga ba? Totoo ba? Para bang ganyan, no? Talaga. O yung pagtatalaga, other meaning, yung parang dedication. Gan. Alam niyo po, itong talaga na to, ay meron mga iba't ibang mga 6 na letra na may iba't ibang function na nakapaloob naman sa lahat. All about meditation. What is talaga? Yung unang letter of this is, yung acronyms nilagyan po natin, letter T is thinking. Ano bang iniisip natin? Iniisip natin dito when we meditate the Word of God, walang iba kundi yung, Lord, ano po ba yung gusto mo sabihin sa akin? Ano po ba ang mensahe mo sa akin? At narinig mo ang mensahe, Lord, kung ito po ang mensahe mo po sa akin, ano po ba ang gagawin ko? It's more on thinking. Nag-iisip ka, Lord, how can I give you glory sa oras na to? Kasi meditation on that time, kaya naglalaan ka ng oras, panahon, kahit na small time, maliit na oras para sa Panginoon. Alam niyo po yung nagme-meditate ka tapos nag-scroll ka or nanonood ka ng TV, hindi po meditation yun. Yung meditation po talagang nakapokus ka lang, nag-iisip ka lang kung ano ang mensahe ng Lord sa'yo. And pangalawa po is, meditation is letter A, asking. Paghingi. Lord, sa oras na to, inihingi ko po yung presensya mo po na maranasan ko. Hinihingi ko po sa mga oras na to na ang mensahe mo ay maunawaan ko. You're asking wisdom and the direction of God sa mga oras na yon. At the same time, letter L is listening. Pakikinig. Okay, nagsalita ang Diyos sa'yo, hindi ka naman nakikinig. Baliwala rin. So, ito yung mataimtim na pakikinig. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Mataimtim tayong nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Ganun po, it's a kind of meditation. Kaya, once the Lord speak to you, at iningi mo at binigay naman ng Lord sa'yo, you have to listen.
Minsan, merong lingkod ng Diyos na lumapit sa akin at humingi ng payo at nag-share ng kanyang mga problema. At talagang bigat na bigat siya during the time dahil ang dami niyang mga conflict, marami siyang mga dinaranas na suliranin during the time. At humingi siya ng payo kung anong gagawin. On that time, habang siya nagsasalita, ako po nananalangin. Lord, give me the right word to speak sa taong ito. At nasabi ko po during that time sa kanya, alam mo, matagal ka na rin laging nagsasalita. Matagal ka nang laging pinakikinggan. It's about time naman to listen. Pahayag, nagsalita, nag-share. It's about time for you to listen naman, to stop and listen to the Word of God. Yung time na yun, nakapag-pray kami at nakita ko po yung kilos ng Lord. The next time na nagkita kami ay naluwagan na po siya. Ganun po, no? Minsan, kinakailangan while we're meditating the Word of God, kailangan natin makinig kung anong pinapasabi ng Diyos sa atin. Sabi natin kanina, there is the message of God through the rain. Meron. At ang mensahe ng Diyos, nung patuloy na pag-ulan, hanggang ngayon umuulan, mensahe ng Diyos, gusto niya tayong lahat ay magkaroon ng pagpapahinga at pagkatapos ay magkaroon ng pagbubulay-bulay. Saan tayo magpapahinga? Magpapahinga tayo, sabi niya. Sabi niya sa kanta, di ba? Yung 11:28 ng Matthew na ginawang kanta, Come to me and I will give you rest. Kapahingaan ng offer ng Lord. Ang gusto ng Lord, magpahinga tayo sa Kanya. Presensya niya. Hindi sa kaparaan ang gusto natin. Yun lang naman ang message ng dalawang bagay na mahalaga ang nais ipahayag ng Diyos sa atin sa mensaheng ito. Makapagpahinga sa piling ng Diyos at magbulay-bulay ng Kanyang salita. Pangapat po, sabi rito is awakening. Yung lagi kang gising, mulat. Nakikiramdam ka sa mga nangyayari sa iyo, sa mga nakikita mo, nauunawaan mo. Minsan di po ba, nakita natin talaga na mga nagdaang mga araw, talagang iba't ibang mga conflict, gera dito, gera doon, Israel versus Iran, tapos Ukraine versus Russia, ngayon Thailand and China. Iba't iba. Pagkatapos ito, nagdagdaang mga araw, puro pag-ulan. Alam niyo ba nangyari dito sa mga nagdaang mga araw? Na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Isang linggo lang po yun, nakita ko sa Facebook na yung baha, bubong na lang ang nakikita sa mga bahay. Mapalad po tayo, nandito tayo sa mataas na area. Hindi po tayo binabaha. Pero paano yung mga taong binaha? Kaya dapat manatili tayong mulat. Maging mulat tayo sa paano tayo, yung God's favor of God sa atin, maging mulat tayo sa mga ginagawang mabuti ng Diyos sa atin. Ano pa ang ginawang mabuti ng Diyos sa atin? Dahil sila, binaha tayo, hindi po yun eh. Ang makikita po natin, dumaan man halos isang linggo, ang bagyo, maraming bagyo, nagsunod-sunod na dumating, nandito pa rin po tayo safe and sound. Iningatan tayo ng Diyos. Kaya yun po, maging awake po tayo, mulat po tayo sa mga gawa ng Diyos sa buhay natin. At the same time, yung giving, hindi po lamang yung pagbibigay natin dito sa offering. Pagbibigay mo ng panahon, ng oras, respeto sa Diyos na gumawa sa atin. And at the same time, lahat ng yun na nagawa na narinig po natin, thinking, asking, listening, awakening, giving, lahat ng yun kung hindi natin i-apply, wala po lahat. Kaya kailangan po natin dito, lahat ng yun, yung application, prayerfully. Bakit may sinama ko pa ng prayerfully? Kasi talaga kailangan mo pa rin samahan ka ng Diyos na matupad, na magawa mo ang mga meditation na ito upang sa gayon. Alam niyo po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pag pinuno natin ng salita ng Diyos ang ating mga puso, isasalita ito ng ating mga labi.
Kaya kinakailangan ng gusto ng Diyos, meditate my word day and night according to the book of Joshua 1:8. Meditate my word day and night. Day and night. Ito nga lang minsan tag-ulan na nga halos ayaw pa nating ibigay yung time to meditate His word. Di po ba? Alam niyo po, minsan, kinakailangan pang utusan ng Diyos ang ulan at magpabaha para makipagniig tayo sa Kanya. Kasi po, alam nyo, kumikilos, gumagawa ng paraan. He allowed the rain na ibuho sa lupa ng tuloy-tuloy at magpabaha ng ganon para po tayo ay makapagdiig sa Kanya. Alam nyo po, kahit na tayo ay ang Diyos ay nangungusap sa atin at inaalaw niya na umulan ng matagal pa. Pero bakit minsan napakamanhid natin? Alam niyo po gagawin natin, di natin alintana ito. Sa totoo pipicturean pa nga natin Ibibideo pa nga natin mga nangyayari, di ba? For what? Para to satisfy mo lang yung gusto mo. Pero paano naman yung gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos, makipagniig ka sa Kanya. Magbulay-bulay ng Kanyang salita. Kaya, minsan, pagka nalagay pa natin ito sa napicturean, na video, lalagay pa natin sa My Day. Di ba? Kaya, alam niyo po, kung magiging sensitibo lang tayo sa mga oras na to, sa mga nangyayari sa kapaligiran po natin, malalaman natin that there is a message of God behind this. Amen po ba? May mensahe ang Panginoon sa atin. Bakit niya inaalaw lahat na mangyari ito? Bakit niya inaalaw na minsan pumutok ang bulkan? Wherein kaya niya namang kontrolin ito ng katulad ng pinatubo ng for how many years hindi sumabog. At inalaw niya nung panahong yun doon na sumabog at naglikha ng napakaraming mess na maraming lahar. Diba? Bakit? In His time, dumarating yung talagang pag sobra na ang tao sa pagwawalang bahala sa Kanya, ang Diyos ay nagsasalita, ang Diyos ay nangungusap. Alam niyo po rin ang mensahe ng ang ulan. Sabi natin kanina that ang ulan ay isa sa mga mensahe ng Panginoon na paalala ng Diyos sa atin. Sabi natin nung una, ang ulan ay paalala ng Diyos sa atin na tayo raw ay makipagniig, makipag-usap sa Kanya. At the same time, ang ulan ay kapahayagan din ng galit ng Diyos. Alam niyo po, mapalad po tayo yung isang linggo na umulan, hindi pa po kapahayagan ng galit ng Diyos sa atin yan. Alam niyo po yung kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ulan, yung 40 days and 40 nights na non-stop raining na kung saan nagpabaha sa buong mundo at walang natirang buhay kundi lamang si Noah at ang kanyang mga anak at ang mga hayop na nasa loob ng kanyang ark. Bakit inalaw ng Diyos na umulan ng 40 days and 40 nights? Dahil yung mga tao during that time wala nang inisip kundi sarili na lamang nilang kapakinabangan. Wala na silang inisip kung paano nila masasatisfy yung sarili nila. Kaya wala nang may panahon doon para manalangin, magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Hinayaan niyang umulan ng 40 days and 40 nights. Hinayaan niyang malipol ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Kamakailan po, may nangyari din sa Brazil na talagang nagparada sila nagprosesyon sila na kung saan ay talagang puro mga pagtungayaw sa Diyos. Yung iba, pinaparada nila naka-satans na talagang naka-devil look, talagang ini-illustrate nila yung parang puro pampa-blaspheme, pagtungayaw sa Panginoong Yesus. Ang ginawa nilang pagpaparada. Alam niyo po, ginawa ng Lord, nagalit po ang Diyos noon, nagpabaha puro at na marami rin pong namatay during that time. Kaya sabi ko po sa inyo,
ang pag-ulan ay minsan nagiging kapahayagan din ng galit ng Diyos sa mga tao. Mapalad po tayo, hindi po inalaw ng Diyos na mangyari sa atin ng ganun. Kaya po sa atin po, no, meditation of God's Word gives clear direction to a holy life. Kaya nga gusto ng Diyos, lagi ka nag-meditate. Kasi ito nagbibigay siya ng tamang landas tungo sa pagpapabanal. Paano, hindi naman po yung pagpapabanal na talagang halos hindi ka na makakipo ng ano. Ang gusto lamang ng Diyos dito yung magkaroon ka ng direksyon, magkaroon ka ng path, pattern, na dadaanan mo para magawa mo yung bagay na nais niyang ipagawa sa iyo. Sabi po rito sa Psalms chapter 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light into my path. Nung panahon pa po kasi dati, wala pang flashlight. At saka wala pang mga poste na maraming mga may ilaw na nagliliwanag. Wala pang ganon. Kaya pag naglalakbay ka ng time na yun, lalo na sa gabi, ang mga tao noon nagdadala ng lampara. Lampara. Para sa kanilang paglalakad, makikita nila yung dinadaanan nila kung ito man ay lubak-lubak, kung ito man ay bangin, ito man ay kapahamak. May iwasan nila. Ang salita raw ng Diyos ay parang isang lampara. Ilaw na nagtumatanglaw sa ating landasin upang hindi tayo mapahamak. Alam niyo po kasi, yung daan, hindi naman laging pantay. Dito rin sa kalsada natin hanggang ngayon, no? Ano na tayo, progresibong bansa na tayo, pero hindi lahat ng daan na dinadaanan ay pantay-pantay. Minsan, ang daan ay matinik, malubak, minsan nakakasugat. Minsan din naman, pahihirapan ka pa bago ka makarating doon sa paroroonan mo. Pero patungo sa direksyon mo na minsan talagang dadaan ka pa sa matinding pagsubok para makarating ka ron. Pero minsan, no, pagka talagang nahihirapan ka na, maraming bumibigay, maraming umaayaw, at ayaw na magpatuloy sa pagtahak ng landas patungo sa kalooban ng Diyos. Yung iba, nagbabackslide. Pero mapalad po tayo, no? Narito pa rin po tayo nananatiling tapat at uhaw sa kanyang salita. Kaya kung wala kang dalang pangako ng Diyos, yung mga inawit natin kanina, yung mga pangako ng Diyos, talagang tinutupad niya lahat. Kung wala kang dalang pangako ng Diyos sa buhay mo, madali kang bumigay, madali kang umayaw, madali kang bumitaw. Dahil etong pangako ng Diyos sa atin, nagsisilbing kalakasan natin, ang nagpapalakas sa atin upang manatiling humahakbang patungo sa kalooban ng Diyos. Subalit ang Diyos ay sadyang mapagmahal sa atin. Amen po ba? Gataw pa po ba rito? Isa nga po malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Subalit ang Diyos ay sadyang mapagmahal sa atin. Lagi siyang nakasubaybay. Sabi niya, inapit natin kanina, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lagi siya nakasubaybay sa atin. Lagi siya nagmamatsyag at nangangalaga sa atin. Sabi nga ni King David sa kanyang psalm, sabi niya, ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Isa lamang siyang alabo. Pero ba't minahal mo ng sobrang pagmamahal na talagang halos sa pagmamahal na yun ay sarili mong anak. Ipinagkaloob mo para lamang sila ay mabuhay at magkaroon ng makapiling mo sa iyong kaharian. Ano ba ang tao? Alam niyo po ba about meditation that even Christ Himself nag-meditate? Bago niya inumpisahan ang kanyang ministry for 3 years, nagpunta siya sa wilderness for 40 days. Nandoon siya. Hindi kumain. Hindi kumain ng Panginoon. At sa 40 days, sa atin nga lang, ano ba? Mag-skip ka lang na isang meal, parang kakagutom na, parang hirap na, no? How much more kapag isang araw na hindi ka kumain, parang halos gumagapang ka na sa hirap. But the Lord, 40 days na hindi kumain, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Kaya nga po maging maingat din po tayo. Alam niyo po, parang 40 days na yon,
na hindi siya kumain, dumating po yung manunukso, yung demonyo para siya po ay tuksohin. At alam niyo po ba kung anong ginamit na pantokso sa kanya, yung pangalawang pantokso sa kanya ng demonyo? Salita rin ng Diyos. Sabi niya, sa pangalawang pagtukso sa kanya, inilagay siya sa pinakamataas na lugar. At sabi ng demonyo sa kanya, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, aalalayan ka ng iyong mga anghel. So, ibig sabihin, no, kahit yung demonyo, alam ang salita ng Diyos. Kaya sabi po natin, kung tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, malalaman natin na wrong application ang sinasabi ng demonyong ito. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Hindi nila pinagsabong ang salita ng Diyos, kundi tinuruan niya yung demonyo na gamitin sa tamang pamamaraan ang salita ng Diyos. Di ba? Paano kapag tayo ay walang hawak na salita ng Diyos, walang hawak na pangako ng Diyos, madali po tayong maloko, madali po tayong ma-scam ng demonyo. Bakit? Kasi wala tayong pinanghahawakan eh. Kaya nga ang bilin ng Diyos sa atin, lagi kang magbabasa ng salita ng Diyos araw at gabi. Sa mga oras na to, how often do you read the Bible? Gaano ba? Kailan nyo huling binasa ang salita ng Diyos? Kailan nyo huling mineditate ang salita ng Diyos sa buhay niyo? Alam niyo po minsan, habang nagsasalita tayo, nangungusap ang Diyos nangungusap natin, okay, bless na bless tayo. Pero minsan paglabas mo, wala na. Kaya nga yung kanta natin sa kumustahan, sana sa uwian natin ay dala mo pa ang kanyang salita, ang salitahan ng Diyos. Di ba? Kaya kailangan, lagi mong yung salita ng Diyos, inuukit natin sa puso natin. Ano ba yung narinig natin ngayon? Sana, paglabas natin mamaya, meron pa rin tayong mga take away. Meron pa rin tayong salita na naiiwan sa puso natin. Na minsan, alam nyo, magagamit mo pa rin ito once na nandyan na yung demonyo na mag-i-scam sa'yo, meron kang pinanghahawakan. How do you often read the Bible? Do you apply kung ano yung nabasa mo? Ina-apply mo ba sa buhay mo? Sabi, di ba, application ang pinakahinuli natin sa talaga. Sabi po rito, do you allow God to speak to you? Do you listen when God speak to you? Kailan ba huling nangusap sa iyo ang Panginoon? Alam niyo po, dadagdagan ko lang po, sorry po, mag-extend lang ang konting oras. Minsan, nung first Sunday, dahil ang topic natin is meditation, maaga ako nung Sunday na maaga akong humiga, mga 7 o'clock, pero alas 12 nagising pa rin ako. Alas 12 na tinignan ko, alas 12 nagising pa rin ako. Hanggang sa nakatulog ako. Gusto ko lang po i-share sa inyo ito dahil ito po yung talagang na-burden na rin po. At ako po yung nanaginip. Sa panaginip ko, ako raw ay papasok sa classroom. Nasa campus na ako. Papasok ako sa classroom namin, may tumawag sa akin. Jesse! Nandinig na gano'n pagkakatawag. Napalingon ako at nakita ko isang lalaki, nakangiti sa akin. At parang gusto makipag-usap sa akin. Sabi ko po, papasok na po ako, mamaya po usap tayo. Sige, sabi niya. At pumapasok ako. Habang pumapasok sa classroom, mga kaklase ko nagkakantaan. Punong-puno yung classroom. Classroom namin, punong-puno mga estudyante, mga kaklase ko na nagkakantahan. Alam niyo po yung kinakanta? Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He brought me to victory with His redeeming blood. Lagi ko po nakisabay rin po ako sa pagkakanta. Habang kumakanta po na kami ng ganun, dumating na po yung professor po namin during that time. At yung nakita ko, yung tumawag sa akin, siya po pala yung magiging professor namin during that time. At nagising po ako.
At habang nagising po ako, yung kanta, yung pa rin umuikil-kil sa aking isipan, oh, victory in Jesus. At pagkatapos po nung nakita ko 2:00, sa maikling oras na yon, ako pa'y nanaginip, sabi ko. At hindi na po ako makatulog during that time. Sinubukan ko i-share sa misis ko, sinubukan share sa kapatid ko, at the same time, wala nakapag-interpret. Baka may interpretation sa inyo. Pero anyway, ang sinasabi ko lamang po sa inyo, once we meditate the Word of God, you're allowing God to speak to you. At ang pangungusap ng Diyos sa atin, hindi lamang minsan sa Kanyang salita, hindi lamang minsan sa mga circumstansya na nangyayari sa atin, hindi lamang po minsan sa kapatiran na nag-share sa atin, kundi minsan sa panaginip. Amen po ba? Sandali po tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! At habang tayong lahat ay nakatayo, maaari ko po ba kayong hilingin na tayong lahat ay yumuko. At habang nakayuko tayo, pwede po nating ipikit ating mga mata, damahin natin na ang presensya ng Diyos ay nasa atin at He's willing na magsalita sa atin, mangusap sa atin. Kaya ang hinihingi ng Diyos right this very moment, yung willingness to listen sa mga sasabihin niya. Hallelujah! Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat po sa iyo. Sapagkat sa munting oras, namin pong pagdiniig sa iyo, Lord, ay nangusap ka po. Alam po namin, Panginoon, na ito ang oras, ito ang araw na ginawa mong Panginoon, upang ikaw ay sama-sama naming luwalhatiin. Salamat, Santong Espiritu, sa pagsama mo rin po sa amin, sa patuloy na pangungusap mo rin po sa amin, pagbibigay ng inspiration sa amin to live in a better life, na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng kapahayagan mo. Nawa po, ang mensahe na aming napakinggan sa mga oras na to ay magsilbing inspiration po namin na manatili kaming uhaw sa pakikipag-ugnayan sa iyo, uhaw sa pakikinig ng iyong salita, pagbibigay ng tamang oras para sa iyo, Lord God. Tulungan mo po ang buhay ng bawat isa po sa amin na laging mulat, gising sa lahat ng mga mensaheng ipinapahayag mo sa amin. Alam po namin, Lord God, mula ngayon, na tuwing umuulan, O Diyos, ang nais mo sa amin ay makapagpahinga sa iyong piling at kami ay makapagbulay-bulay ng iyong salita. Maraming po salamat. Ikaw lamang po ang aming pinapupurihan at dinadakila at sinasamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Tayong lahat po ay magsabi ng Amen.